walang ipik sa akin. At parang, wow, Lord, congratulations to me. Wow. So, life update, may share lang ko sa issue. Alam nyo naman yung tungkol sa nervous ko, tungkol sa anxiety ko, sa Hindi talaga pagpapanik siya. ko. Nandyan talaga siya, yung nervous, yung kaba, yung pagpalpitate, yung masusuka ka, yung manlalamig ang pawis, yung manlalamig ang kamay at paa. So, good morning guys. Happy Sunday. So, para lumiwanag, ganituhin natin ito. Ayan. Ipapakita natin yung ating bintana na nilagyan ng tarpaulin at silupin para hindi pumasok yung ulan. Para medyo maliwanag-liwanag konti dito. So, life update. Hindi ako nag-upload araw-araw kasi wala naman talagang ganap. So, parang, ito? Ang vlog. Dear Diary. Charot. May i-share lang ako about my, alam nyo naman, sa mga friends ko, sa mga kaibigan ko, sa mga mom ko dyan, sa mga tumulong sa akin, lagi. Yun, alam nyo naman yun. Gamit ako ng handle. Yung, wala akong, hawakan ng cellphone, parang pag mag-vlog ka may hawakan. Wala akong ganon kasi nasisira lahat. So, ayun, itong isa inayos ko. Pero medyo hindi pa siya okay talaga, stable. So, ayan, life update, yung tungkol sa aking, dito tayo kaya. Yan. Parang, kita nyo naman ang aking likuran na sobrang sandali lang. So, ayan. Ibalik ko yung kortina ng maliit. So, ayan. Para medyo klaro. Yung likod ko, huwag nyo nang pansinin kasi ganyan na talaga yung ko, background ko. So, linis lang ng camera konti para maging klaro. So, life update, may share lang ko sa issue. Alam nyo naman yung tungkol sa nervous ko, tungkol sa anxiety ko, sa pagpapanik ko, na yung iba na hindi nakakaintindi parang naiinis sa akin kasi bakit daw iniisip ko. So, sa kakapanood ko ng mga video ni Dr. Alvin, Dr. Willie Ong, kung paano i-handle pati kung yung mga support sa pamilya, yung gano'n na hindi mo pwedeng sabihin na gano'n lang yung taong may ganito kasi hindi nakakatulong sa kanila. Totoo naman din yun kasi pag kahit anong sabihin sa akin, huwag mong isipin, anuhin mo yan. Hindi talaga siya. Nandyan talaga siya. Yung nervous, yung kaba, yung pagpalpitate, yung masusuka ka, yung manlalamig ang pawis, yung manlalamig ang kamay at paa. Medyo noon, sobrang hirap talaga. Pero ngayon, medyo hindi ko na yung pagsusuka tuwing umaga, yung nagpalpitate agad, yung ganon, hindi na, matagal-tagal na. Thank you Lord. Kasi nagdadasal ko talaga ito nga, kahit konti, hinahinay mawala. Dahil alam nyo naman, wala akong pampandoktor. So, yun. Dasal lang ako ng dasal. Nagdasal lang talaga ako tungkol sa mga ganitong bagay. So, ngayon, noon, pag lalakad si Chris Mamasada, sobrang talaga ako, sobrang nag-nervous, nagpapanik. Nung parang hindi ako mapakali, lalamig. Si Chris tawag ako ng tawag, huwag kang umalis ng malayo-layo kasi hindi ko kakayanin. Huwag kang umalis ng ganun-ganun. Lagi ko nakatawag, pag umuulan tumatawag. Bigla na naman ako inatake sa bahay mag-isa, papauwiin ko siya kahit walang income, kahit wala kaming bigas. Papauwiin ko talaga siya. Pero ngayon hindi na ganun. Magmamasada siya ngayon, pinapabayaan ko lang siya. Ang sinasabi ko lang talaga sa kanya, huwag mong pabayaan yung cellphone mo na hindi makontak. Kasi yung cellphone talaga niya, pag mag-move, yun ba, yung pag mabiki lang siya ng konti, yung naka-on yung cellphone pero wala yung signal. So, yung SIM card ba, yung lalagyan ng SIM card, ang cellphone kasi ni Chris ay keypad. Pag pag maipit-ipit, mawawala yung signal niya kasi yung SIM card niya parang yung lalagyan ng SIM card parang pag yun, parang sira ba siya? So, ganun. Minsan kasi hindi siya makukontak. So, ganun ang sinasabi ko. Kung mayat maya, yung cellphone mo, i-on, i-off mo. Tingnan mo kung may signal para makontak kita. Yun lang ang hinihingi ko sa kanya talaga na makontak ko lang siya. Na hindi lang yung out of coverage ba. Kasi na naman ako, mag-iisip naman. Pero dati talaga hindi ako ganito. Ngayon makapamasada na siya ng kung gusto niya ako. Kahit gabi na siya umuwi, okay ako. Basta makontak ko lang siya, sasagot siya kung saan siya, okay na ako doon. Tulad ng dati, hindi ako ganito.
At pangalawang improvement ay dati pag may mag-aaway ang kapitbahay, pag may mga lalaki nag-aaway or naggugulo, ako pasok agad sa kwarto. Silip-silip sa bintana, silip-silip sa dingding kasi yung dingding namin butas-butas man, masisilip ko lang. Yung tulad niyan, butas-butas yan. Ayun. Minsan nga nagbablog ko, maririnig lang ng kapitbahay, maririnig lang nila. So may mga kapitbahay na kung alam na nagbablog ako. So silip-silip ako, palpitation ko, ganun na. Yung paghinga, ganun ako dati. Tapos ganito na ako. Tapos yun, tubig, yung mainit na tubig, kasi yung tubig na mainit, lagay ko sa basong plastic. Ano ba tong buhok ko? Lagay ko sa basong plastic, itong buhok, tingnan nyo. Ganyan kakunti. So, lagay ko sa basong plastic, tapos ganun ko yung baso ng mainit. Ilalagay ko din sa paa ko kasi sobrang malamig na yung aking paa at kamay. Malamig na din ang pawis. Palpitit ko, sobrang malala na. So, parang masusuka na naman ako dyan sa sobrang yun. Tapos ganun na talaga ako dong. So, hilutin mo. Wala kang dyan, wala akong labot ba? Wala akong hindi ako kasali. Okay lang yan. Hindi man sila Kung hindi kasi kahit anong sabihin ko hindi ako kasali. Pag marinig ko talaga yung nagugulo sila, hindi talaga ako okay. Yung talaga ako. So, yun. Dati, para akong naluloka si Chris, haplas ng ipikasin, hilot, ganun ako dati. Ngayon, may nagkagulo sa kapitbahay, parang 2 times, walang ipik sa akin. At parang, wow, Lord, congratulations to me. Wow, nag-aaway sila, nagsisigawan, wow, okay lang ako. Hindi ako nagbalbitit. Parang, keber, yung ganon. So, yun, may improvement na 2. Tapos, ngayon, medyo makakalakad na ako sa labas. Pero this time kasi, yung acid reflux ko, palagi na namang tumutukar kasi kumakain ako ng mangga at minsan nalilipasan ako ng gutom kasi minsan talaga wala kaming bigas. So, yun lang ang masishare ko dyan. Kasi pag yung may acid reflux ka, yung pang may ganito ka, GERD, para bang pag malilipasan ka ng gutom, yung baritian mo, masakit-sakit ng gutom. Tapos yun na, marang acid na, dito na na ka ng, mapait na yung bibig. Sabi lang yung metallic taste daw. Natatakot nga ako kasi sa Dr. Willie, yung sakit sa kidney daw yon, yung metallic taste. Pero akin kasi, yung sour, maasim, dito sa lalamunan, maramdaman ko talaga yun. Pero ngayon, mag-trigger na yung acid reflux ko yung ko pag makakain ako ng pero minsan pagkakain ako ng bawal, hindi naman talaga siya, parang may improvement talaga ngayon, pero kulang lang talaga ako sa sa mga pagkain na yung sana, kasi minsan talaga wala ka pambili. Kung ano lang meron dyan, ayun ang kainin mo, ganun. Kasi pag kumikita naman sana ako sa pagbablog, sana may magastos ako sa sarili na wala pa man naman tayong kita dito So yan lang ang nanonotice ko ngayon na pagbabago. Pero yung paglakad mag-isa sa labas, hindi ko pa sinusubukan talaga kasi medyo hindi ko lang alam. Pati yung meeting kay Dudong sa school, yung pumunta ka sa 3rd floor, 2nd floor, hindi ko pa din sinusubukan. Nung last time, kinuha ko yung card. Kami dalawa ni Dudong si Chris sa labas ng school. Okay lang ako doon. Nasa labas lang kami ng school. Nasa labas lang kami ng mga room sa baba. So, kinuha namin yung card ni Dudong kasi akala ko makatransfer kami sa amin. Kaso hindi. Natuloy kasi walang pamasahe, walang baon, walang pera. So, yun. Ito lang ang ma-vlog ko ngayon kasi wala naman talaga akong ganap.